Dumako tayo sa pinakabagong update ngayon sa Middle East. Meron na namang bagong commander ng Hezbollah ang kumpirmadong napaslang ng IDF dahil sa kanilang ginawang pag-atake. Ang balitang ito ay hindi kinumpirma ng kung sino-sino lamang, kundi ito ay nagmula mismo sa pamunuan ng Israel at ito ay ibinalita ng pinagkakatiwalaang news agency ng Israel, ang The Times of Israel. Ayon sa ulat na sinabi ng IDF na ang naturang Hezbollah commander na napaslang ay isa sa mga utak sa maraming pag-atake ng Hezbollah sa lupain ng Israel. Isinagawa ng IDF ang naturang drone strike sa specific na lugar sa Lebanon. Ang lugar na ito ay mismong sa loob ng Lebanon at dito nagkukota ang mga militanteng grupo na sinusuportahan ng Iran. Ito nga ang Hezbollah. Nang magsagawa ng drone strike ang Israel sa naturang lugar, agad na ibinalita ng IDF na isa sa mga commanders nito ang nasawi at ang balitang ito ay kinumpirma rin mismo ng pamunuan ng Hezbollah. Hindi na sila nagbigay ng karagdagang information kung ano ang papel ng naturang commander na ito. Kinilala ng IDF ang naturang commander. Ito ay nagngangalang Muhammad Qasim al-Sha'ir. Maliban sa involved ito sa maraming pag-atake na isinagawa ng Hezbollah sa Israel, malaki raw ang papel nito sa Hezbollah. Siya ay namamalagi sa Southern Lebanon at siya ang nangunguna sa mga pag-atake sa mga bahay ng mga Israelita na nasa tapat ng border nito sa Lebanon. Hindi lang mga bahay ng mga Israelita ang tinatarget nito, basta't mga bagay na makakaapekto sa moral ng Israel. Ito ay tinitira ng naturang militanteng grupo sa pamumuno ni Muhammad Qasim al-Sha'ir. Matatandaan na umabot na sa 60,000 na mga Israelita mula northern part of Israel at southern part of Lebanon ang nagpunta na sa mga evacuation center at isa sa mga dahilan kung bakit nagsilikas na ang mga Israelitang ito at maging mga Lebanese ay dahil sa pamumuno nitong isang Hezbollah commander. May mga nauna ng balita na Israel daw ang may kagagawan ng naturang drone strike. Taliwa sa mga nauna ng insidente, merong mga pangyayari na hindi umaamin ng Israel. Isa riyan ay ang pagkamatay ni Ismail Haniyeh. Hanggang ngayon, hindi inaamin ng Israel ang naturang pangyayari. Pero nito lang nagdaang araw, ang drone strike na pumaslang sa isang Hezbollah commander, agad na nagsalita ang IDF at kinumpirma na sila ang may kagagawan sa naturang drone strike. Tinarget nila ang Bekaa Valley. Pinaniniwalaan ng Israel ayon na rin sa kanilang intelligence report na marami sa mga miyembro ng Hezbollah ang namamalagi sa lugar na ito. Hindi daw sila nagkamali sa kanilang pag-atake at nagbunga ang kanilang drone strike sapagkat malaki ang papel ni Muhammad na napaslang sa pamamagitan ng drone strike. Agad ding inamin ng Hezbollah na nasawi na nga si Sha'ir. Marami ngayon ang nangangamba dahil sa pangyayaring ito dahil dati na ngang mainit ang situation sa pagitan ng Israel at ng Hezbollah. Ngayon, meron na namang isang commander ng Hezbollah ang napaslang. Sigurado na meron na naman daw gagawin ang Hezbollah bilang ganti sa commander na ito. Kaya marami ang nagsasabi na kung ang pag-uusapan ay kapayapaan sa Middle East, ay malabo pa raw itong mangyari. Bakit? Dahil sa araw-araw na palitan ng mga bomba na magkabilang panig at halos araw-araw ay merong naitatala na mga casualties, mga sundalo ng magkabilang panig. Kahit na raw magkasundo ang Israel at Hamas at magkaroon na ng ceasefire, ay hindi pa raw madali na magkaroon ng ceasefire ang Hezbollah at Israel. Katunayan, ang kampo ng Israel ay naghahanda na para sa kanilang ground assault sa Lebanon. Ito ay sinabi mismo ni Yoav Gallant na marami sa mga sundalo ng Israel na naka-assign sa Gaza ay pinalilipat na nito sa northern part of Israel at naghahanda na upang sumalakay sa Lebanon. Tapos na rin daw ang kanilang training para sumalakay sa Hezbollah na nasa Lebanon. Maraming mga sibilyan na Lebanese ngayon ang nangangamba dahil sa plano ng Israel. Marami ding mga analyst ang nagsasabi na kung sakaling matuloy
ang ground assault ng Israel sa Lebanon, baka raw ang Lebanon ay matulad sa Gaza. Isa sa mga pinagbabasehan dito ay ang defense system ng magkabilang panig. Sa defense system ng Israel, marami silang interceptors. Nandyan na rin ang kanilang Iron Dome air defense system. Kaya kung umatake ang Hezbollah sa Israel, marami dito ay mai-intercept. Kung meron mang hindi ma-intercept, ay merong pangilan-ngilan na tatama mismo sa lupain ng Israel. At kung sakaling ang Israel naman ang magsagawa ng airstrike sa Lebanon, halimbawa, missile strike, malulugi ang Hezbollah. Bakit? Sapagkat ang Hezbollah ay wala silang Iron Dome air defense system at wala rin daw silang interceptors. Ito rin ang dahilan kung bakit nangangamba ng husto ang maraming mga sibilyan sa Lebanon, sapagkat sa nagdaang mga buwan mula noong October 8, 2023 hanggang ngayon, bawat airstrike na gagawin ng Israel papuntang Lebanon, tumatama ito sa mga buildings. Binabantayan ngayon ang mga galaw ng magkabilang panig. Ito ay dahil sa pinakabagong development na nangyari nitong nagdaang araw. Mismong Israel pa ang naglabas ng video. Ito ay video na kung saan ipinapakita kung paano nila tinarget ang Bekaa Valley. Nagbigay ng detalye ang IDF kung paano nila nakuha si Sha'ir. Ayon sa kanila, tinarget nila si Sha'ir habang ito ay nasa kalsada na malapit sa ilog ng Karaun. Sa mga pahayag ng IDF, lumalabas na kitang-kita nila ang kanilang mga target at ang pagkasawi ni al-Sha'ir ay bumuo sa bilang na 434 na mga member ng Hezbollah ang napaslang ng Israel sa pamamagitan ng kanilang airstrike mula noong October hanggang ngayon. Ayon sa IDF, ang naturang commander na ito ay kasapi ng Radwan Forces. Ang Radwan Forces ay mga military na sumailalim sa pagsasanay na kung saan ang target talaga nito ay pasukin ang Israel. At ito pa ang matindi mga kaibigan. Maliban sa report ng The Times of Israel na tinarget nito ang Bekaa Valley, mismong Lebanese media ang nag-report na meron pa palang ibang lugar sa Lebanon ang tinarget ng Israel. Ito ay ang lungsod ng Sibdin na malapit sa City of Nabati. Hindi na sila nagbigay ng detalye kung gaano kalaki ang pinsala na naidulot ng naturang airstrike. Matatandaan na nitong Lunes lamang ang Hezbollah ay naglunsad ng mga dose-dosenang explosive. Ito nga yung mga rockets at drones papuntang northern part of Israel. Pero ilang oras lamang ang nakalipas, ang IDF agad na sumukli at inatake nito ang southern part of Lebanon. Hanggang ngayon, ang magkabilang panig ay wala pang katapusan ang suklian ng mga bomba ng bawat isa.